una sa lahat. Isipin nyo piso, kinansila. Pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike. Ay dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pangako ng Pangulo, dagdag na tulong sa mga dumadaing na tsuper matapos niyang suspindihin ang taas pasahe. Ayusin niyo ang trabaho, yan ang banat ni Speaker Bogie D sa DBM dahil sa mabagal naman ng paglalabas sa mga pondo. 60 pesos kada dolyar, peso-dollar exchange rate, nagsara sa pinakamababa. Ano ba ang epekto niyan? Nagtigil pasada ang grupong Piston sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Dismayado rin sila sa naudlot na taas pasahe. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Reynel Pawid. Reynel, rush hour ngayon, may masasakyan ba mga commuter? Jiggy, dito nga sa bahagi ng Mabuhay Rotonda ay simula kaninang umaga ay limitado na yung mga nakikita nating bumabiyahe na jeep. Kasabay nga nitong kanilang tigil pasada ay yung kanila namang hinaing dahil nga simula daw nung magtaas o umakyat nga sa higit 100 piso ang kada litro ng produktong petrolyo ay wala na sila halos kinikita. At ang kinakatakot nga nila sa ngayon ay kung magkatotoo yung price projection nitong Department of Energy na kung tumungtong sa 120 pesos kada litro yung diesel naman. Dahil doon nga sa kanilang 16 to 18 hours na pamamasada, Jiggy, ay kinakailangan nilang magsubi o magtabi ng 3,600 pesos para palang yan doon nga sa langis. So, technically, no, yung nauuwi nila sa mahabang biyahe na yon ay umaabot lamang 200 pesos. Swerte na nga raw kung makapag-take home sila ng 300 pesos. Kaya naman dismayado rin sila dito nga sa naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kansilahin muna yung pagdadagdag piso sa taas pasahe. Pakinggan natin ito. Isipin nyo piso, kinansila. Pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Reynel, sa ngayon, anong diskarte ng mga mananakay na dahil nga kukonti ang masasakyan? Jiggy, ngayong araw nga, no, yung ilan sa mga kapatid nating commuter ay medyo na over budget dahil yung ilan sa mga nakausap natin kanina ay kung hindi nag-TNVS o nag-book na lamang ng kanilang mga sasakyan dahil nga sa kawalan nitong jeep, ay yung iba naman ay kung 10 minutes to 15 minutes away lang yung kanilang pupuntahan ay pinili na lamang lakarin. Pero kanina, gaya na lamang ng ilang mga libreng sakay ng MMDA ay nagbigay rin ng libreng sakay yung ilang mga LGUs gaya na lamang dito sa may Quezon City at hanggang mamayang alas 8 ng gabi ay meron ding libreng sakay naman itong DOTR para na lang dito sa ating mga kapatid, no, para malinaw yung biyahe na yan ay mula Quiapo hanggang Welcome Rotonda, mula Welcome Rotonda hanggang Cubao, Nagtahan hanggang Cubao, Taft Avenue hanggang PITX at Loton hanggang PITX. Ulitin lang natin, Jiggy, na yung mga ruta na yan ay dadaanan nga ng libreng sakay hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Jiggy. At masusundan ba itong tigil pasada ng Piston, Reynel? Jiggy, ang sabi nga nitong Piston ay magtutuloy-tuloy sila dito sa tigil pasada na ito hanggat mataas pa rin yung presyo ng langis. Meron silang dalawang kondisyon para nga bumalik sa biyahe. Una ay yung tanggalin na yung oil deregulation law at pangalawa naman yung tapiasan din o alisin na rin yung excise or yung value-added tax dito sa langis. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ay pinapaubaya niya na sa Kongreso
itong sa oil deregulation law. Yung oil deregulation law na yan, Jiggy, ayan yung tila nagpapatali sa kamay ng gobyerno para nga makontrol yung presyo ng petrolyo. Pagdating naman doon sa may excise tax at maging doon sa value added tax ay una nang sinabi ng Kongreso na naaprubahan na nga nila yung para sa emergency powers nitong si PBBM. Pero ang sabi naman ng Pangulo kahapon ay yung emergency powers na yan ay tinatansya pa, no? Depende na rin sa magiging trend doon nga sa presyuhan ng langis. Jiggy, magagamit lang natin yan, no? Yung pagtapyas doon sa oil excise tax ay kung umabot na nga sa nasa $80 yung kada barrel ng Dubai crude oil, no, Jiggy? Jiggy. Yan po ulat ni Reynel Pawid live mula sa Quezon City. Nangako naman ng dagdag tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga dumadaing na tsuper. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, anong tulong ang ipinangako ng Pangulo? Dagdag ayuda ba ito? Yes, Gigi, dagdag ayuda. Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng ibigay doon sa mga kapatid natin sa transportation sector. Ngayon nga, na dire-diretso pa rin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bunsod pa rin nung nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Sa panayam kanina, sinabi nga ni Pangulong Marcos na bagamat pinasuspindi niya yung fare hike na ipatutupad sana dito sa mga pampublikong sasakyan ay hindi naman daw ito makakasakit ng husto doon sa ating nasa transportation sector dahil ang siniguro niya, naghahanap sila ng ibang paraan para madagdagan yung ayuda ng ating transportation sector, lalo na ngayon na malapit ng mag-Holy Week at inaasahan na mas marami yung mga kababayan natin na babiyahe papunta sa mga probinsya at ang gusto daw nilang matiyak ay magiging maayos ang hanap buhay ng mga kapatid natin. Matatandaan kasi natin, Gigi, na kahapon doon sa video message na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, inutos nga niya na isuspend muna yung pagpapatupad ng fare hike dahil ayaw niya madagdagan pa yung pasanin ng mga ordinary passengers, ng mga commuters. Kaya lang syempre hindi ito nagustuhan ng mga driver at ng operator. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. We are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy. Para halimbawa, yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike. Dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. At Maricel, sinasabi ng DOE na hanggang April na lang ang supply ng petrolyo. Gaano ba ito katotoo? At kung ito ay totoo hanggang Abril na lang, saan na ang tinitingnan mapapagkunan ng dagdag na supply ng gobyerno? Well, kasi di ba matatandaan natin, Gigi, initially kahit si Pangulong Marcos ang sinabi niya, yung talagang inventaryo natin tatagal ng 20 to 30 days. Yun yung initial na information nila. Ngayon kanina, dun sa pag-iikot niya dyan sa Bataan, in-inspection niya kasi yung Mariveles National High School. Dito siya nagpaunlak ng panayam at doon sinabi niya na ngayon naghahanap daw ang pamahalaan ng ibang sources pa ng langis to ensure na meron tayong steady supply ng petrolyo. Kinakausap na daw yung mga kaibigan nating bansa na pwedeng makapagbigay ng karagdagang supply ng langis na hindi gaanong apektado dun sa nangyayari sa Middle East. Nang sa gayon, mapaabot man lamang natin yung ating supply ng karagdagan pang mga 2 o 3 pang buwan dahil hindi natin tiyak kung hanggang kailan tatagal itong gulong nangyayari dyan sa Middle East. Bukod dyan, inutos na rin ni Pangulong Marcos na bagamat iniiwasan daw sana natin yung paggamit ng coal. Mukhang mag-i-import tayo ngayon ng coal to ensure na merong magagamit yung ating power plants at to ensure na meron tayong maayos na energy supply. Bukod dyan, pinagtitipid nga niya yung mga government agencies ng paggamit ng kuryente, ng energy. Matatandaan natin, una niyang inutos yung 4-day work week kasi ang target nila at least makatipid ng 10% doon sa energy at oil consumption yung ating mga kababayan. Nang sa gayon, steady rin yung ating supply pagdating sa energy at sa langis. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East.
Madagdag ko na rin, Gigi, yung mga stockpile daw natin na nandun pa sa ibang bansa, inutos ng Pangulo na ibalik na muna, iuwi na dito sa Pilipinas to ensure na meron tayong mas matagal na supply na aabot ng hanggang 3 buwan. Siniguro din niya na gumagawa raw ng paraan ang pamahalaan para naman hindi na tumaas ng husto yung presyo ng mga pagkain. Dahil yan yung inaasahan natin na maging bahagi ng domino effect dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakikipag-usap na rin sila dun sa mga supplier natin para yung fertilizer natin, dire-diretso yung pagbibigay ng supply para okay yung ating mga agriculture products. Madagdag ko na rin, Gigi, ngayong hapon dapat sasalubungin ni Pangulong Marcos yung mga OFW at ibang mga Filipinos natin na na-stranded, naipit dyan sa Middle East. Mga more than 300 sila. Kaya lang hindi natuloy si Pangulong Marcos sa pagsalubong dyan sa Villamor dahil meron daw siyang dinaluhang pulong dito sa Malacanang. Pero natuloy naman yung pag-uwi ng ating mga kababayan. Utos na rin daw kasi ni Pangulong Marcos na idaan sa Villamor Air Base yung mga pina-repatriate ng mga kababayan natin para mas madali yung pagproseso ng kanilang mga papeles. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, BBM binanatan ni Speaker Bogie D dahil sa mabagal umanong paglalabas ng pondo. At ilang tricycle driver wala pa rin natatanggap na ayuda sa huling araw ng payout. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ayusin niyo ang trabaho. Yan ang banat ni House Speaker Bogie D sa DBM dahil sa mabagal umano nitong paglalabas ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang mga proyekto raw ang hindi pa napopondohan? Jiggy, hindi tinukoy ni House Speaker Bogie D kung ano-anong mga proyekto o programa ito, pero yung pahayag ng House Speaker ay sa gitna po ng issue kaugnay sa mga hindi pa raw napopondohang infrastructure projects at ayuda programs. Sa kanyang speech po kahapon, ipinunto ni D na kahit gaano raw nila kabilis maipasa nga sa Kamara yung mga panukalang batas, kung hindi naman mailalabas agad ang pondo, maaantala pa rin daw ang mga proyekto. Narito ang pahayag ni Speaker D. Sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Huwag yun nang sayangin ang oras. At huwag na huwag nating paghintayin ang taong bayan. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. At Marian, may kinalaman ba ito dun sa pahayag nung isang araw ni Congressman Puno na itong distrito ni Bogie D, ni Speaker Bogie D, ang kumbaga nauuna sa pondo pero yung iba nagkakaproblema? Jiggy, hindi malinaw doon sa pahayag ni Speaker D kung may kinalaman ba ito doon sa inireklamo ng National Unity Party o NUP. Balikan lang natin, Jiggy, nitong Lunes nga, inireklamo ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno yung aniyay mga nakatenggang mahalagang public works projects sa kanilang mga distrito. Wala pa rin daw kasing ibinababang pondo ang DBM. Yan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan na raw nila ng NUP na kumalas sa mayorya. Dismayado na raw sila sa pamumuno ni Speaker D. Pero Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ni Puno na naresolba na raw ang kanilang reklamo bago pa man magsalita si Speaker D kahapon. Kasalukuyan na raw silang nakikipag-ugnayan ngayon itong NUP nga kay Majority Leader Sandro Marcos para tugunan ang issue ng mga NUP District Representatives sa bansa. Samantala, sinusubukan pa rin nga nating kuna ng tugon yung DBM kaugnay sa isyong ito. Jiggy. At Marian, anong update sa impeachment laban kay VP Sara?
Gigi, naglabas ng pahayag yung kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ngang ideklara ng House Justice Committee na may sufficient grounds o sapat na basehan para umusad sa pagdinig ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Muling iginiit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na depektibo raw ang reklamo dahil nakaangkla raw ito sa anilay mga haka-haka lamang. Narito ang pahayag ni Attorney Powa sa programang Ted Filon at DJ Chacha ng True FM. For example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Gigi, binira ng mga complainant yung pahayag na yan ng kampo ni VP Sara na nindigan silang sapat ang inilakip nilang mga datos at mga dokumento para patunayan yung mga alegasyon laban sa bise. Narito po yung pahayag ng isa sa mga abogado ng mga complainant. If you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon yung voluminous records proving the allegations in the complaint. Minsan nga ako'y nagdududa, tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? Gigi, kinumpirma nga ng grupo ng third complainants na nakatanggap na sila ng notice tungkol sa pagsisimula ng pagdinig na nakatakda sa March 25. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Huling araw na dapat ng pamimigay ng ayuda ng DSWD para sa mga tricycle driver pero marami pang tsuper ang wala pa nakukuhang tulong pinansyal. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, bakit may mga hindi pa nabigyan at paano na sila ngayon? Gigi, karamihan sa mga hindi nakakuha ng ayuda ay yung wala pa rin sa listahan ng mga benepisyaryo ng DSWD. Alam mo, ilan sa kanila, Gigi, pangalawang beses ang nagtungo sa mga payout site matapos nga nauna nang nagreklamo na nawala nga sa listahan. Karamihan sa mga nakausap namin mga tsuper, Gigi, pinangahawakan kasi nila yung ipinangako o nabanggit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may poproseso pa rin naman daw yung kanilang mga ayuda. Paliwanag ng Quezon City LGU, lampas 7,000 pangalan ng mga tricycle drivers ang isinumiti nila sa DSWD na nais maihabol dito nga sa master list matapos mawala yung kanilang mga pangalan. Pero lumalabas, nasa 3,000 naman dito ang nadiskubring na doble pala sa ibang mga listahan. Sa Pasig, abay mga opisyal pa ng ilang TODA ang kasama sa mga nawala rin sa listahan ng DSWD para sa kanilang mga benepisyaryo. Bukod sa mga wala sa listahan, Gigi, mga kapatid, alam nyo, meron din namang mga nasa listahan naman pero hindi lang nakapunta sa takdang schedule ang hindi pa rin pinagbigyan ngayong araw. Narito ang pahayag ng ilang mga tsuper. Dapat daw, ngayong Huwebes, pumunta ako. Ang problema nga po, hindi dito ako ngayon, wala na naman po. Operado po ako eh. Hindi naman ko pwede magpabalik-balik, sir. Nung una kasi, nagbigay ng master list. Anong pangalan? Wala. Yung naging basihan nila, magpasok lang ng papel. Hindi nila kinuha yung master list ng bawat TODA. Dapat, master list ng bawat TODA ang kinuha nila. At Mon, ano ang plano ngayon ng DSWD doon sa mga, yung mga magta-tricycle na hindi nakatanggap ng ayuda? Well, Gigi, para doon sa mga unclaimed technically na mga ayuda na nasa listahan naman, makukuha pa rin naman daw, sabi ng DSWD, yung kanilang mga ayuda on a specific or next payout schedule na ilalaan para rito. Habang doon naman sa mga pinoproseso pa rin yung kanilang mga pangalan sa listahan, in-extend ng DSWD itong pamamahagi ng ayuda hanggang bukas kahit holiday. Pero inopen ito sa buong NCR or Metro Manila, pero depende na raw yan sa request ng specific LGU kung kakailanganin. Isa sa mga nauna nag-request ng extension para rito ay itong Lungsod Quezon or Quezon City. Ang hiling lamang ng mga TODA sa DSWD, sana raw ma-encode na talaga yung mga pangalan ng kanilang mga kamiyembro na nawala sa listahan. Jiggy. At yung LTFRB, nakapagbigay na ba ng fuel subsidy?
Jiggy, hinihikayat ng LTFRB ang mga tsuper na magbukas ng sarili nilang e-wallet account para mas mapadali naman daw yung pamimigay ng fuel subsidy. Inatasan na rin ng ahensya yung mga regional directors na isumite yung mga e-wallet na mga makakatanggap naman ng tulong. Para naman sa mga wala pa raw na e-wallet, maaari raw puntahan naman yung mga payout site na itatakda ng mga lokal na pamahalaan maging ng DSWD. Pinaplansya pa sa ngayon kung magkano ang ibibigay na fuel subsidy sa kada tsuper. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Susunod, pagsadsad ng piso, ano nga bang epekto sa mga ordinaryong mamamayan? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sumadsad sa pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ano nga bang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si One News Business Editor Regina Reg. Nagsara na magkano ang piso kontra dolyar ngayong araw at anong epekto nito? Nako, Jiggy, pasensya na. But this is the bad news. 60 pesos 10 cents to the dollar ang sarado ng piso today. In fact, umabot pa ito sa as low as 60.40 to the dollar. 60.10 is the lowest level in history. First time natin umabot sa ganitong level. Ito ang tinatawag ng mga economists na psychological barrier na na-breach nga today. Pero although bad news siya, to be honest, hindi siya ang tinatawag na entirely unexpected because ever since the start of the year, pati na rin since nagsimula itong giyera sa Iran, sa Middle East, nagde-depreciate na talaga ang peso. So we have been moving towards that level. Of course, the main cause is, ang pangunahing dahilan is of course yung global oil prices. Today, nag-surge na naman ang price ng Brent crude sa global market. Tumama ito sa mga $115 a barrel dahil na rin sa patuloy na pagbomba. No? In fact, may mga gas facilities sa Iran at sa Qatar ang tinamaan today. Now, si President Marcos has already said na he didn't want na umabot sa ganitong level ang peso against the dollar. Pero last night, naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng statement saying na hindi sila mag-i-intervene unless may tinatawag na excessive volatility. Ang volatility in this case means masyado mabilis ang pagtaas or masyado mabilis ang pagbaba ng currency, ng piso. However, hindi yan yung kaso dito because as I said nga, since the start of the year pa lang, since this war in the Middle East started, the peso has been depreciating. So, unti-unti bumababa na talaga ang value. So, sabi ng BSP, hindi sila mag-i-intervene. Ganun talaga. That's really how it works in the free exchange market. But in case they decide to do something, ang pwede nilang gawin is pwede silang magbenta ng dolyar galing sa reserves nila into the market para naman mabawasan or ma-slow down ang depreciation ng peso. That's the only tool that the BSP has at their disposal para hindi masyadong para ma-counter itong pagbilis ng pagbaba ng peso. Jiggy. At kanina parang doon sa report ni Rainiel Reg, nabanggit niya na para mapag-usapan yung repeal sa oil deregulation law, kailangan umabot ng $80 per barrel. Pero nabanggit mo, $115 per barrel na ang presyo. So ano pa magiging epekto talaga nito sa ating ekonomiya at sa ating ekonomiya? Yun na nga, Jiggy, for as long as we're waiting for this EO ng Pangulo ng Malacanang to suspend excise taxes, wala tayong choice because ang tinatawag ng economist dyan ay price taker tayo sa global market. Ibig sabihin, we have no choice but to accept yung presyo ng oil sa global markets. And of course, yung isang na hindi pa klaro at this point dun sa EO na ilalabas about this bill that the President wants to push through is gaano katagal, like how long yung duration ng
gas oil prices above $80 a barrel bago mag-kick in itong suspension ng fuel excise taxes. Doon sa versions na nabasa natin, mukhang dapat 30 consecutive days of Brent crude above $80 a barrel bago masususpend ng excise tax. Pero hindi pa rin yan klaro kung kailan mag-umpisa ang bilangan ng araw. Now, of course, because oil prices, because sabi ko nga, we are price taker, we have no choice but to accept kung anong price ng global market, magkakaroon yan ng epekto sa lahat ng ekonomiya because we import over 99% of our oil. Ang transportation sector, of course, heavily reliant on this. If you try to book a ticket, whether sa airplane or sa boat, makikita mo na nag-iba na ang presyo, bigla nang tumaas. I guess ang good news at this point is that as reported earlier, si Secretary Go, Finance Secretary Go, has already said na they're in the process of procuring 2 million barrels of oil. Ang itong 2 million barrels of oil, hindi niya sinabi kung saan galing, pero sabi niya, will arrive at anytime this week. So they're in the process already. And magdadagdag to ng 10 extra days sa stockpile ng Pilipinas. Ngayon, hindi natin sigurado gaano kalaki yung stockpile ng Pilipinas at this point. Kasi dati, it was between 50 to 60 days, but we're also getting reports na nagamit na yung iba doon. So we might be at the 30-day level na. Jiggy? At Reg, tama bang sabihin na siyempre yung ibang proyekto ng pamahalaan ay inutang gamit ang dollar. So paano yun? Di lalong tataas din yung halaga ng pagbabayad sa mga ito. Oo, salamat for flagging that, Jiggy, because that is the one thing I forgot, which is yung pinakamalaking epekto ng pagsadsad ng piso is not only that we pay more for our oil kasi lahat ito imported nga, halos lahat imported, so we pay for them in dollars, and nandyan na rin yung tinatawag nilang debt servicing. So, ibig sabihin, lahat ng inutang natin in previous years, lahat yon all denominated in dollars. So, the weaker the peso is, of course, the more we pay. And if you recall, nasa record high na ngayon ang government debt. Nasa, if I recall correctly, 18 trillion. Although I have to double check that kasi nakalimutan ko na yung data that the PSA issued recently. But we're at a record high when it comes to government debt. So every year, meron yang interest, meron yang minimum na kailangan mong bayaran. Katulad lang if you buy a house or a car and you mortgage it, of course, every year you have to pay something. Yan yung tumataas. Yan yung tinatawag na debt servicing cost. Jiggy. Yan pong ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga umaaray na guro na nawagan ng aumento sa sahod. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nanawagan ng taas sahod ang grupo ng mga guro sa gitna ng nagtataas ang presyo ng petrolyo at mga bilihin. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, dapat gawing 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro mula sa kasalukuyang 31,000 pesos. Hiling din nila na itaas sa 5,000 pesos ang buwan ng Personnel Economic Relief Allowance mula sa kasalukuyang 2,000 pesos. Gate ng mga guro, marami sa mga guro ay nagko-commute o di kaya ay nagpapagas para sa kanilang motorsiklo. Nakakadagdag pa raw sa kanilang pasanin ang mga mandatory deduction at mga loan, kaya hindi na raw sapat ang kanilang sahod. Hindi naman luho, no, ang manawagan para sa disente at nakabubuhay na sahod. Matagal lang na pag-iwanan yung mga teachers natin. Sinasabing kami ay tagapagluwal ng mga profesional, busabos yung sahod ng mga guro natin. Isang paalala po, bago tayo magtapos mga kapatid, maging mapanuri sa mga napapanood ninyong video online. May kumakalat ngayong deep fake video kung saan ginamit ang bahagi ng ating programa. Nais po namin ipabatid na wala kaming pinopromote na anumang produkto o mobile application. Muli po, maging mapanuri sa mga napapanood nyo online. Huwag magpabudol sa deepfake. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.